Ngayong araw ay kukuha ko ng insurance ang baby ko. Sobrang busy ng mga agent dito at finally nakakuha ako ng schedule. Kailangan ko makapunta sa bahay nila in less than an hour kasi galing ako ng work. Katulong yung asawa ko, ginawa namin lahat ng pagmamadali para makarating on time. Pero kailangan namin dumaan sa isang shop para bumili ng souvenir para dun sa agent. Paubos na ng paubos yung oras at feeling ko malilate talaga kami. Hindi ko pa sure kung saan talaga yung bahay niya. Kaya kinuha ko na si Mika at pumasok ko sa shop para sabihin sa misis ko na magmadali. Pagpasok ko sa shop na ito ay kung ano-ano yung nakita ko, napakagandang mga items para sa baby. Ang dami ring mga cute na animals na pwedeng ipang-design sa bahay. Natuwa talaga ako dito sa hedgehog. Ito yung maliit na black na yan. Pero sa ngayon ay kailangan kong hanapin yung misis ko. Wala nang 20 minutes at malilate na talaga kami kaya medyo kinakabahan na ako kaya hinanap ko talaga yung misis ko. Pagkakita ko sa kanya ay hindi pa salubong ang binibili kundi nagsha-shopping. Sabi ko sa kanya magmadali na kaya umalis na rin kami agad. Kung bibili siya niyan ay babalikan na lang niya sa Sunday. Alam kong out of control ko na tong paghihintay na to kaya nakipaglaro na lang ako at nag-enjoy kasama si Mika. At eto na ang misis ko. Sabi niya binilisan naman daw niya, mabagal yung cashier. 5:30 kami magkikita pero 5:29 na ngayon. Na-late na talaga kami. Paikot-ikot pa kami kasi hindi namin makita yung parking ng una pero ngayon ay nakapasok na kami. Hindi ko alam kung magagalit yung agent namin pero wala naman akong choice, nandito na rin naman kami. Pagpasok namin dun sa bahay nila ay napakaganda ng kanyang kondo. Pero ang pinaka nagustuhan ko rito ay mabait pala talaga yung agent namin. Napakaganda ng view sa labas lalo't ganitong gabi. Kaya lang medyo natatakot talaga ako sa heights. Kaya nung tumingin ako sa ilalim, medyo kinabahan ako. Nakakatakot pero mas natatakot ako kasi hindi ko alam kung galit ba sa akin yung agent kasi na-late kami. Nagsiset up lang yung agent namin kaya in-enjoy lang namin ni Mika yung view dito sa labas. Napakaganda talaga. Traveler yung agent namin, nakarating siya sa kung ano-anong bansa, pati na rin sa Pilipinas. Favorite niyang pumunta sa Cebu at lumangoy kasama yung mga whale sharks. Bigla ko tuloy na miss sa Pilipinas, ang gaganda ng mga beaches natin. Ang lamig ng aircon dito kahit nakabukas yung bintana, fresh kasi ang hangin kasi napakataas. Yung mga display niya rito ay mga souvenirs dun sa mga napuntahan niyang bansa. Nagulat na lang kami dahil bigla niya kaming pinaghandaan ng dinner. Hala, napakasarap talaga. Kung ano-anong seafood yung niluto niya, hindi ko na nga alam yung mga tawag dito. Meron pa siyang parang adobo talaga, na lasang adobo rin. Lahat halos ng sangkap ay nandun na except lang sa toyo. Siyempre, hindi mawawala ang gulay, dapat palaging balanse ang pagkain. Tingnan nyo naman, napakasarap talaga. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko, pero na-realize ko na napakabait pala talaga ng agent namin. Ipinagbalat pa nga niya kami nitong sazae, o ang tawag dito sa English ay sea snail. First time ko nakatikim nito, ang lasa niya ay parang yung clam or yung tulya sa atin, pero mas malasa. Hindi ko na alam kung alin uunahin ko. Para kaming kumain dun sa Gilligan's. Madalas pag may celebration, pumupunta kami roon nung nasa Pilipinas pa ako. May pagka-weirdo yung itsura ng sea snail, pero masarap talaga siya. Eto ang misis ko, hindi nagpaawat, kumain din ng sea snail at ang malupit pa ron ay ininom niya yung sabaw na parang balut. Mahilig talaga sa seafood itong misis ko. Favorite niya ang salmon sa mga seafood. Pagkatapos namin kumain ay pinag-usapan na namin yung insurance ni Mika. Napakabait at napaka-accommodating nitong insurance agent namin. Pagkatapos namin mag-register ay bumaba na rin kami para umuwi. Natuwa ako kasi gusto niya pa talagang kargahin si Mika. Sabi niya ang cute-cute daw. Ngayon, pauwi na kami. Masaya ako na na-register namin si Mika ng insurance. Kaya ang lesson for today ay about insurance. Sabi nila pagdating sa insurance, the older you get, the more expensive it gets. Honestly, wala pa kaming enough saving para kay Mika. Pero it's the least thing that we can do para ma-protect namin yung mga future plans namin at para maalagaan si Mika. Pero hindi ko kayo binebentahan ng insurance ha. Kahit anong insurance pa meron kayo, as long as meron, better yan. Tapos na rin natin lahat ng personal development ngayong araw. Kung umabot kayo hanggang dito sa video na to, salamat sa panunood. Ang goal ko sa mga videos na to ay maging consistent at magkaroon ng better choices sa buhay. Mula ng day 1, nakafocus ako sa consistency at hindi sa intensity. Sana patuloy nyo ako samahan dito sa consistency project natin. Kung nag-grinding kayo sa buhay or gusto mag-grind, i-message nyo ako. Pwede tayong maging accountability partner. Ngayon, oras na para checkan ang ating habit list. Masaya ako ngayon at nakapag-gitara ako kasi kahit hobby ko lang to, madalas hindi ko siya nagagawa. Patuloy lang tayo sa hamon ng buhay, huwag tayong titigil. Pasasaan pa at susukuan din tayo ng pagsubok. Kaya natin to. Yun lang, bye!